Di ka na nga papalpak sa paggagawa ng puto kapag ganito ang ginawa mo. Tamang-tama nga, malapit na ang Pasko, pwede nyo itong ihanda. At syempre, pwede nyo rin itong pambenta. Sa paggawa nga nito ay gumamit lang ako ng pancake mixture 400 grams. Pagkatapos ay nilagyan ko ng 1 teaspoon ng baking powder, 4 tablespoon ng milk powder, 2 egg. Naglagay nga rin pala ako dyan ng kaunting asin, pang balance lasa din yon. 1 cup ng water at 1/3 cup ng cooking oil. Lahat na lang ng ingredients na ginamit ko dito ay ilalagay ko na lang sa comment box. At pagkatapos ay haluin lang natin ito ng maigi hanggang sa maganito na ang itsura niya. At sunod naman ay agad-agad natin tong ilalagay dito sa ating puto molder. Bali ang size nga pala nito ay medium. So sa paglalagay nyo niyan ay wag nyo dapat siyang pupunuin kasi aapaw pa yan mamaya o aalsa pa siya. Sunod naman ay nagpakulo na ako ng tubig kanina. So ayan, sinalansan na natin yung ating mga puto dito sa ating strainer. I-steam lang natin ito ng 7 minutes sa tamang apoy lamang at mas maganda ay gumamit kayo ng timer para hindi kayo lumagpas. At eto na nga siya after 7 minutes. Ngayon naman ay maglalagay na tayo dito ng cheese. Pagkatapos ay i-steam uli natin ito ng 4 minutes sa mahinang apoy na dapat. At after 4 minutes sa pag-i-steam, ayan, ganito na ang itsura niya at luto na siya. At tingnan nyo naman, sobrang ganda ng pagkakaluto. Bali, umabot tayo ng 11 minutes sa pag-i-steam nitong puto. So, inulit ko lang yung process sa iba pang mga puto na natira. Sundan nyo nga lang yung process dito sa ginawa kong puto at siguradong hindi na kayo papalpak dito. At napakadali lang din itong tanggalin sa ating molder. At ayan, tingnan nyo, kusa na nga rin siyang natatanggal. At sobrang fluffy din ito. At alam nyo ba, sobrang sarap din. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Napaka-perfect ng lasa. O tingnan nyo naman, napakaganda ng ating pagkakaluto sa ating puto.